Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nga, insyaAllah, adabul muta'allimin, ang mabuting asal para sa mga mag-aaral ng kaalamang Islamiko. At tiyatalakayin natin yung wujubu ihtaramil muallim, ang pagiging obligado ng paggalang sa tagapagturo. At yung huling nabanggit natin, yung sinabi ni Syu'bah bin al-Hajjaj, ma sami'tu min ahadin hadithan illa kuntu lahu abdan mahi. Wala raw siyang narinig o natutunan na anumang hadith, liban na lamang na siya ay nananatiling alipin ng sino man na narinig o natutunan niya ito mula sa kanya. Nananatili siyang alipin habang siya ay nabubuhay. Ibig sabihin, kinikilala niya ang kanyang utang na loob sa tao na ito, na nagdulot sa kanya na siya ay magkaroon ng kaalaman. At ang bagay na ito ay pinag-aaralan nga natin para sa barakatul ilm, para magkaroon tayo ng kaalaman na may biyaya. Hindi yung kaalaman lang na pangporma. Yung tawag nga doon, bragging rights. Yan ang dahilan kung bakit walang baraka ang pag-aaral ng marami ngayon. Kasi yung pinag-aaralan nila para ipagmamalaki lang nila. Kahit yung yung ngayon, yung mga kampon o mga followers ko noon ng maalam, ang pag-follow nila, wala lang, para lang makilala na tagasunod sila ni Dr. Muhammad Atta, tagasunod ni Nasruddin, tagasunod ni Granaderos, tagasunod ni Kaderao. Yun na lang. Pero hindi nila naisa sa buhay ang kanilang kaalaman dahil nakuha nila yun ng walang baraka, walang biyaya, walang pakinabang. Marami dyan tinan mo. O pag merong sinabi yung mga sheikh na yun na hindi nila gusto, papalag din sila. Kasi hanggat pinapakinabangan nila yung kuno, pag follow nila sa kanila, yun, comment sila ng comment, like ng like, share ng share. Pero kapag merong nasabi, yung mga sheikh na taliwas sa kanilang kapritsyo, umaaray sila. O pumapalag. Ganun yung walang baraka ang kanyang kaalaman. Lalo na yung walang kaalaman, mas walang baraka yun. Kung nawawalan ng baraka ang kaalaman, mas lalong walang baraka ang kamangmangan. Kaya nga, ang nagpapagulo talaga sa mundo, yung mamangmang sila rin ang nagpapagulo sa mundo. Kung nanahimik sila, walang mangyayaring kaguluhan. Kung tumatanggap sila ng pangaral, tumatanggap ng payo, mananahimik tayo kahit saan. Online man o sa community. Kaso madalas kasi yung mga mangmang pa yung yung matataas, yung hindi mo pwedeng kumbaga untouchable, hindi mo pwedeng pagsasabihan, hindi mo pwedeng pupunahin. Kaya magulo. Samantala yung mga sahaba radhiyallahu anhum, nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilang oras lang tapos ang usapan kung sino ang khalifa. Kasi lahat sila ay nakakapit sa dalil. Pero yung mangmang nakakapit sa pamimiloso po, nakakapit sa pagiging narcissist niya, nakakapit sa emosyon. Pangangaralan mo ikaw po sisihin nun Ganun sila, kawalang kwenta. Kaya pag ito, alhamdulillah, pinag-aaralan natin ito inshallah para magkaroon ng baraka ang ating kaalaman. At ito ay bahagi ng relihiyon. Hindi natin pinag-aaralan ito para sa mga self-serving na mga dahilan. Na yung nagtuturo gagawin nating praile. Hindi. Ito ay para sa kapakanan ng relihiyon, alang-alang kay Allah pa rin. Alhamdulillah. So itong sinabi ni ito, ni Syu'bah bin al-Hajjaj at yung iba pang mga naging ugali nung naunang mga maalam, yung salaf, hindi ito taliwas nga doon sa sinabi ni Imam Shafi'i. Na nga sinabi niya, lawadidtu annal khalqa kulluhum ta'allamu minni
la yansabu ilayya minhu shay'un, na hinahangad niya na ang lahat ng tao ay matuto sana sa kanya nang hindi iniugnay sa kanya ang natutunan nila sa kanya. Ang tinutukoy niya rito, yung magmamalabis sila sa pagtanaw ng utang na loob sa kanya. Pero hindi may ibig sabihin nito na hindi siya igagalang. Kasi si Imam Shafi'i, naging matindi rin yung kanyang paggalang kay Imam Malik, yung teacher niya. Naging matindi yung kanyang paggalang. Kaya makita nyo rin yung kung ang tao ba ay magiging mahusay na mangangaral o magiging mahusay na pinuno, tingnan nyo kung kanino ba siya natuto ng pangangaral o ng pamumuno. Tingnan nyo yung halimbawa, yung mga mahilig ngayon makipagdebate. Kanino ba natuto yan? Sa walang kwenta rin. Kaya sila ganyan. Case study natin lagi si Manong. Si Manong, bakit magulo siya mamuno? Kasi wala naman siyang pinag-aralan saan mamuno eh. Walang sino man na pinag-aralan niya kung paano man mamuno. Tapos siya mismo, hindi naman niya naranasan yata yung paano maging tagasunod eh. Kaya hirap siya. Nakikita natin yun, nagsisikap siya. O hindi naman niya hangad na gumawa ng masama. Pero nakikita natin yung hina ng kanyang pamumuno. Kasi wala naman siyang pinaglingkuran na dating pinuno na matututo sana siya doon ng pamumuno. Yun yung yung problema rin sa kanya. Hindi siya nagkaroon kumbaga ng experience sa mga bagay-bagay. Kaya kailangan nitong importante ma-recognize natin itong bagay na ito. Kasi kahit anong hindi sapat yung mabuting intention eh. Kasi mabuting intention ni Manong halimbawa, o mabuting intention ng yung mga mahilig makipagdebate. Pero kanino ba nila natutunan yan? At anong yung mga nauna sa kanila na natutunan nila mga bagay na ito? Kanino man nila yung natutunan? Ang kaalaman, tuloy-tuloy ito na, kumbaga ipinapasa, at meron itong baraka kapag tama na naipasa, insyaallah. Sumunod na sinabi, washtaharat an adadi minhum ibaratun. So merong isang sawikain na naging popular sa mga maalam, man allamani harfan kuntu lahu abdan. Sino man ang magturo sa akin ng kahit isang letra, ako ay magiging alipin niya. So ito ay pananalita ng pagmamalabis. Okay? At hindi ito literal, kinukuha sa literal na kahulugan. Ito ay hyperbole, kumbaga. So yung tao, bahagi o kabilang sa pagpapakita niya ng baraka sa kanyang kaalaman, yung pagkilala niya doon sa pinagkunan niya ng kaalaman. Kaya nga yung pamimirata ng post, napakalaking kawalang hiyaan yan. Yung pinost ng iba, tapos mamimirata siya, ipopost niya talaga, buo-buo pa, picture, pati post. Minsan post, dadagdagan niya lang konti. Tapos sa dulo, nakasalpak niya yung pangalan niya doon. Anong doon? Kahit ikhlas, hindi mo maaring angkinin na may ikhlas yung gawain na ganun eh. Hindi pwede. Hindi pwede. So dapat yung tao marunong kumilala ng, kumbaga, marunong kumilala doon sa pinanggalingan ng kanyang kaalaman, inshallah, para magkaroon ng baraka ang kanyang kaalaman. Naalala ko nga pala, na-post ko nga pala yung dati. Meron sinabi si Imam An-Nawawi tungkol doon sa barakatul ilm. Sabi yun. Yan, sinabi niya, wa min nasihati an tadafal faidatul lati tastagribu ila kailiha. Kabilang daw sa nasiha, yung nasiha na tinutukoy dito yung katapatan, loyalty, o hindi yung yung kawalan ng pagiging traidor, kumbaga, yung nasiha. Kasi yung nasiha, actually yung hadith na yung ad-dinun nasiha, mas tamang translation yun o mas appropriate, hindi lang pagpapayo, kundi yung katapatan. Na ang relihiyon ay katapatan kay Allah, sa aklat ni Allah sa mga sugo, sa mga mananampalataya, sa mga pinunot, lahat ng mga nababanggit doon. So kabilang sa katapatan, naiugnay natin ang anumang aral na nagugustuhan natin sa original na pinaggalingan nito. So kung merong call, merong sawikain, ang sino mang scholar,
At kilala ang nagsabi nito, di banggitin mo kung saan nanggaling, kung kanino nanggaling. Kasi ang problema ngayon, lahat gusto magpasikat Sinalpak yung Quran, aya ng Quran sa poster niya, may mukha niya. Napakatindi ka walang hiyaan na nun. Pati aya ng Quran, angkinin mo na, sinabi mo. Napakatinding ka walang hiyaan. Kung ito nga, tao, salita ng tao, natutunan mo sa kanya, hindi mainam na angkinin mo. Paano pa yung sinabi ni Allah? Paano pa kaya yung hadith? So, hindi pwede. Hindi pwede. So, linawin ko lang din. Yung mga tao na binabanggit ko ngayon, natin yun, case study, kumbaga, hindi sa nililibak natin sila. Para magkaroon kayo ng malinaw na halimbawa ng mga tinutukoy ko. Kasi nangyayari ito, totoo itong nangyayari. Yung kawalan ng baraka sa kaalaman at yung mga kawalang hiyaan na nangyayari sa da'wa, hindi sa da'wa, kahit sa mga pamumuno. Kaya marami tayong matututunan kay Manong inshallah. So si Manong, sinusuportahan natin si Manong, pero makikita natin talaga yung yung mga mali, huwag na natin tularan. Pag nakita natin mali, tukuyin natin bakit mali, itama natin sa ating mga sarili, inshallah. Kasi hindi na natin siya may tatama Yan ang yan ang isa sa mga mahalagang mauunawaan dapat ng tao sa kanyang pakikitungo sa iba. May mga tao na hindi natin talaga kayang mabago. Kaya nga doon sa amru bil ma'ruf, wan nahyu anil munkar, 3 palagi yun. At pinakahuli doon, yung ikaw mismo sa sarili mo, baguhin mo yung sarili mo kung di mo kayang baguhin ng iba. Faman fa'ala dhalika burika lahu fi ilmihi wa halihi. Sino man ang gumawa nito, sino man daw ang, sabi ni Imam An-Nawawi, sino man daw ang mag-uugnay ng anumang sawikain sa tunay na pinanggalingan nito, mabibiyayaan siya sa kanyang kaalaman at sa kanyang kalagayan. Ibig sabihin, isa ito sa mga dahilan ng pagkakapit ng kaalaman o ng biyaya sa kaalaman. At ito yung isa sa mga bagay na cyclical. So maaaring ito yung isa sa dahilan na magkakamit ka ng biyaya, pero isa rin ito sa mga batayan o resulta na ikaw ay mayroong biyaya o mabiyaya sa iyong kaalaman. Yung mahilig kang mag-ugnay ng sawikain sa tunay na pinanggalingan nito. Hindi yung inaangkin mo na lang basta-basta. Basta kilala. Basta kilala yung nagsabi. Ngayon kung di mo maalala, may naalala ka. Narinig mo dati sa lecture, di mo maalala kung sino nagsabi. Sa ganung pagkakataon, kung kaya mong masabi, narinig ko dati, o di lagay mo narinig ko dati, pero huwag mo nga angkinin na sinabi mo. Hanggat maaari. Hanggat maaari. Waman awhama dhalika wa awhama fima yakhuduhu min kalami gayrihi annahu lahu fahuwa jadirun alla yantafi'u bi ilmihi. Na sino mang may ilusyon na maaari niya lang kunin basta-basta ang pananalita ng iba at ito'y magiging kanya. Siya ay karapat-dapat lamang na hindi makinabang sa kanilang kaalaman at hindi magkamit ng kanilang antas. Fahuwa jadirun an la yantafi'u bi ilmihi wa la yubaraku lahu fi halihi. Si titukoy dito ni Imam An-Nawawi, kumbaga, yung tao na namimirata, hindi siya dapat purihin sa kaalaman na ninakaw niya lang sa iba o mataas na antas ng kaalaman na inaagaw niya lang din sa iba. Kasi sa bawat pamimirata niya, kumbaga, di ba? Pupurihin siya ng mga tao sa isang sinabi, sa isang call na hindi niya naman sinabi. Diba, inangkin niya yung sinabi o kaalaman ng iba. Na sa isang banda, isang uri rin nga ito ng pagnanakaw. Isang uri ito ng pagnanakaw. Kaya nga yung usapin ng plagiarism, hindi lang ito usapin sa academe, sa mga intellectual, sa mga gumagawa ng thesis, sa mga gumagawa ng research,
o sa video din, applicable, kahit social media. May pananagutan. May pananagutan ng tao sa lahat ng ito. Na namimirata siya ng post ng iba, para siya naman yung sisikat. Para siya naman yung pupurihin ng tao. Mas matindi pa to sa riya. Kumaga nagpakitang tao ka at the expense of others. Ginamit mo yung iba para sumikat ka. Napaka walang hiya na nitong tao na ganito. Doble. Kumbaga doble pa yung pananagutan niya. Kasi nga, walam yazil ahlul ilm wal fadal ala idafatil fawaidi ila kailiha. At ang mga maalam nga, sabi ni Imam An-Nawawi, nananatili sila na nag-uugnay sa mga akwal, sa mga quotation, sa mga pinanggalingan o tunay na pinanggalingan ng mga ito. Ito yung sinabi niya doon sa Bustanul Arifin. So, importante na yung matuto tayo na magkaroon ng ganitong ugali. Paano kung ayaw mong sabihin kung sino? Pwede mo rin namang gawin kasi minsan, di ba, alam natin yung tao, Sheikh Omar. Alam mo, sasabihin mo doon, sabi ni Sheikh Omar, ganito, ganyan. Pagalitan ka pa nun. Huwag mo sabihin mo na lang, sabi ng butihing Sheikh. Parang ginagawa ni Isa. Ganun na lang, sabi ng butihing Sheikh. Para hindi sa'yo iuugnay yung aral, iuugnay ito doon sa pinanggalingan ng aral. Kasi maaaring may tao na na ayaw nila hindi tinatag sila o lalagay nila yung pangalan nila na sa kanila nang galing yung kaalaman. O igalang din natin yun. Ako, ayoko rin yung ganun ayokong ayokong sisikat. Kaya kung may mga ganun, wag nyo lang din lagay yung pangalan. Inshallah. Pwede nang basta may ugnay ito na hindi nga nang galing sa iyo. Kung hindi mo man may ugnay doon sa pinanggalingan, may ugnay mo na hindi nga ito nang galing sa iyo, alhamdulillah. Ingati. Ito rin yung yung prinsipyo nga ng isnad. Yung sanad, di ba? Yung mga hadith iniulat ng mayroong sanad at nalalaman kung makatotohanan ba ang hadith, kung makatotohanan ba yung mga tagapag-ulat nito. So yun siya. Na yung sinabi, al-isnadu minad-din, ang isnad ay kabilang sa relihiyon. Lawla al-isnad, laqala man sya'a ma sya'. Dahil kung walang isnad, sinabi na lang ng kahit sino ang anumang gusto niyang sabihin. O kaya mag-imbento siya na sinabi ni ganito, ganyan, na hindi naman niya sinabi. So napakahalaga ng isnad, alhamdulillah. So ito yung hangad natin dito sa pagpapahalaga o paggalang sa mga mangangaral o sa guro. Yung baraka sa kaalaman. Wadhalika lima lil ma'alimi wal muta'allim min al-ajri lima fil hadith muallimul khairi wa muta'allimuhu fil ajri sawa. Iniulat ni Ibn Abdul Bar, ang tagapagturo daw ng kabutihan at ang nag-aaral ng kabutihan ay pareho ng gantimpala, insyaallah. At yun nga, pareho sila ng gantimpala kasi pareho sila ng niya, ang pagpapatupad ng kabutihan. At magiging pareho sila rin ng gantimpala, insyaallah, kapag yung nag-aral, nagturo din. At syempre, magiging pareho rin sila sa gantimpala kapag yung nag-aral ay iniugnay niya yung kaalaman doon sa tao na kung saan siya natuto. So malaking bagay. Malaking bagay ang paggalang sa mga tagapagturo, alhamdulillah. So meron din sinasabi, innal muallima wat tabiba kilahuma o kilayhima. Tunay daw ang doktor, tunay na ang tagapagturo at ang doktor ay pareho, la yansahani idahuma lam yukrima. Ang dalawang tao raw na ito, ang tagapagturo at ang doktor, ay hindi la yansahani o la yansahani pala. Fa'il siya. Fa'il. La yansahani idahuma
lam yukrima. Hindi raw sila nagbibigay ng aral o nagbibigay ng payo kapag hindi sila iginalang. So, ibig sabihin, ganito kataas yung kalagayan ng guro at ng doktor. Yung doktor, pag di mo kinausap ng maayos, bad trip sa iyo, hindi yun magbibigay ng kanyang reseta. Kailangan maayos ka makipag-usap sa doktor, katulad ng kung paanong maayos ka rin dapat na makipag-usap sa tagapagturo. Fasbir lidaika injafawat tabibuhu. Na sinabi, magtiis ka kung halimbawang hindi mo tinatanggap yung doktor. So ang ibig sabihin nito, kung ayaw mong matuto, so katulad ka lang din ng tao na nagtitiis sa kanyang sakit dahil hindi niya ginalang yung doktor at hindi siya binigyan ng gamot ng doktor o hindi siya niresetahan ng doktor. Wakna bijahlika injafauta al-muallima. So yun nga, ulitin natin Tunay na ang guro at ang doktor ay pareho na hindi nagbibigay ng payo kapag hindi sila ginalang. Kaya magtiis ka sa iyong sakit kapag hindi mo ginalang ang doktor at magtiis ka o manatili ka. Kumbaga, ang sinabi dito, wakna. Kumbaga, makontento ka na lang. Sige, makontento ka na lang sa kamangmangan mo kapag hindi mo rin iginalang ang tagapagturo. Ito nga yung nangyayari. Yung tao na hindi niya ginalang yung doktor, sabi ng doktor, bawal sa'yo yan, bawal sa'yo to, masarap yung alak, masarap yung pork chop. Hindi lumala yung sakit niya. Tapos yung nagtuturo, sabi ng nagtuturo, bawal sa'yo yan, bawal sa'yo to. Ginawa niya pa rin kasi masarap magsyota Masarap gumawa ng haram, masarap magyosi. Di manatili siya sa kanyang kamangmangan. So ito yung isa sa mga Hindi na binanggit kung sino yung author nito kasi kasabihan nito sa mga maalam, alhamdulillah. Waqad kana ihtiramul ulama huwa hadyi sahabatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang paggalang sa maalam ay mula sa gabay ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahada ibnu Amir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sa limbawa rito, ang pinsan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ma'a jalalatihi wa manzilatihi kana ya'khudhu bi rikabi dabati Zaid bin Thabit. Sa kanyang paggalang kay Zaid bin Thabit, mas matanda sa kanya si Zaid bin Thabit. Siya yung humihila yung tali ng hayop na sinasakyan ni Zaid bin Thabit. Kumbaga, hindi siya nakikiangkas kay Zaid bin Thabit na naglalakad lang siya. Siya pa yung humihila nung sinasakyan ni Zaid bin Thabit para hindi siya Kasi nakakapagod din daw yun Nakakapagod din pala yun. Yung hawak mo yung tali ng hayop. Tapos gagabayan mo, kanan, kaliwa, papatigilin mo. Mas madali raw siyang hawakan pala pag nandun ka lang sa harapan niya. Kasi pagka nasa likod ka niya, parang siya yung minsan nagugulat o hindi pa yung susunod. Pero mas maganda yung ganun. So mas banayad o mas panatag yung kanyang paglalakad pag ganun. So si Zaid bin Thabit, iginagalang niya. At yun nga, si Ibn Abbas, kung tutuusin pa nga si Ibn Abbas muhajir. At ang mga muhajir nakikilala na mas mataas ang antas nila kaysa sa mga ansar. Si Zaid bin Thabit actually ansar siya, taga Madina siya. Late na siya nag-Muslim pagkatapos ng hijrah. Pero mashallah, sa kabila nun, siya ang inatasan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu para tipunin ang Quran sa isang libro lang, alhamdulillah. At sabi nga niya, hakada umirna an naf'ala bi ulamaina. Sasabi ni
Abdullah bin Abbas. Di ba nakikilala nga siya bilang Tarjumanul Quran? Ganito raw sila pinag-utusan na gawin kung anong gagawin sa kanilang mga maalam. So iniulat ito ni Al-Hakim. Inulat muli ni Ibn Abdul Bar mula kay Tawus. Si Tawus tabi'in. Minas sunnati an yuwakkar al-alim. Kabilang daw sa sunna ang magiging magalang o magiging, yung wikar kasi parang ano yan pagpapakumbaba. Paggalang, pagpapakumbaba. Kabilang daw sa sunna ang paggalang at pagpapakumbaba sa mga maalam. Alhamdulillah. Wahadal Khalifa Harun al-Rashid yursilu ahadu awladihi li yu'addabahu al-asma'i. So si Harun al-Rashid, yung Khalifa, pinadala daw niya yung isa sa kanyang mga anak patungo doon kay al-Asma'i para mag-aral. Fabaynama al-Asma'i yatawadda qala al-Rashid liwaladihi. Minsan daw nandoon si Harun al-Rashid kay Asma'i at nakita niya ito naguwudu. At inutusan ni Harun al-Rashid, ang Khalifa, inutusan niya ang kanyang anak, innama ba'athtuka litata'allama al-ilma wal-adaba fasubba 'ala al-Asma'i al-ma'a wagsil rijlay. So sinabi ni Harun al-Rashid, ipinadala lang kita rito para mag-aral ng kaalaman at mabuting asal. Pero yung adab dito, maaring mga hulugan din ito na hindi lang mabuting asal, kundi yung kundi kasama rin yung adab, kumbaga, kasi ang adab kasi, kung sa university, pag sinabing adab, literature. Pero maaaring maunawaan din natin ito bilang magandang asal. Kasi sa university, yung literature, adab ang tawag nila doon. So maunawaan natin ito sa parehong kahulugan. So pinadala kita rito para mag-aral ng kaalaman, kaya buhusan mo ng tubig o ipagbuhos mo ng tubig si Al-Asma'i at hugasan mo ang kanyang paa. Siyempre, hindi ito ibig sabihin na ito yung gagawin natin. Ano ito? Kumbaga, ipinakita lang dito yung isa sa mga anyo ng pagpapahalaga ni Harun al-Rashid sa guro ng kanyang anak si Al-Asma'i. Pero siyempre, baka isipin ng tao, kailangan niyang gawin ito. Hindi niya kailangan gawin ito. Ano lang ito? Pagpapakita lang kung paano nila isilabuhay ang isang aral. Parang halimbawa si Abu Darda. May mga ulat na kapag naliligo daw siya, sobrang hiya niya. Sobrang pagiging mahiyain niya. Nahihiya siya kahit kay Allah. Kapag naliligo daw siya, madilim at naliligo siya ng nakaupo. At saka lang siya tatayo kapag magbibihis na siya. Dahil sa hiya niya kay Allah. So yun yung ginawa niya. Pero hindi ibig sabihin nga na ganun natin siya eksakto gagawin. At yung nga sinabi, Qawmun hum zinatud dunya wa bahjatiha. Meron daw mga tao na sila ang palamuti ng mundo at kaligayahan dito sa mundo. Wahum laha amdun mamdudatun at tunub. At sila raw, itong mga tao na ito na tinukoy na palamuti sa mundo at kaligayahan dito, sila daw ay mga poste na kumbaga matataas at katulad daw ng mga lubid na nakalatag. Tahiya bihim kullu ardin yanziluna biha. Ang mga tao na ito, nabubuhay ang anumang lupa na kung saan sila nakatira rito. Kaannahum libika'il ardi amtarun, na para bang sila sa pananatili ng lupa na buhay ay katulad ng ulan. So syempre tinutukoy dito yung mga maalam. Sa sinabi ng mga maalam, sila ay mga palamuti at kaligayahan dito sa mundo
Sila ay mga poste at mga lubid dito. Ang pinagagamitan nga ng poste at lubid, syempre pampatibay sa bahay, sa barko o ano paman. Nabubuhay ang anumang lupa na kung saan sila naroroon, nabubuhay syempre sa kaalaman, at kapag may kaalaman na isa sa buhay ang relihiyon ni Allah. Na para bang sila ay ulan na nagpapanatiling buhay sa lupa. Mashallah. So ganito yung ganito tinatanaw ng tao ang ulama. Hindi kalaban. Kaya nga minsan titingnan niyo yung tao eh. Kapag ang tingin niya sa maalam kalaban, kasi napuna siya o napangaralan siya, masamang tao yun. 100%. Walang sino man ang mamumuhi sa maalam o sa anumang pangaral, liban na lang sa masamang tao. So ito yung yung sinabi nila tungkol sa kumbaga kainaman ng mga maalam at kung bakit kumbaga karapat dapat sila sa ating paggalang, insyaallah. So tutuloy pa natin to kasi marami pang mga nabanggit dito. Alhamdulillah tungkol sa mga iba't ibang sitwasyon na naipakita ng naunang henerasyon ng mga Muslim kung paano nila iginalang ang kanilang mga tagapagturo. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.